Yon. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako. Mainit tong ano natin, ibabalita natin ngayon. Kasi itong dalawang unggoy o dalawang alipores ni Marcos, parang nagkakainitan. Nako. Pero mo dati silang magkakampi o sabihin na natin dati silang magtropa. Isipin mo yon kasi naalala nyo yung patawang boxing neto ni Torre? 'Di ba? Nandun nakasuporta si John Vic Rimulya. Pero pagdating dito sa balasahan, putya, syempre, alam nyo kasi tong dalawang to medyo, alam mo yon, pareha silang mataas ang tingin sa sarili, gano'n. Kasi nga naman, ang presidente may tiwala sa kanila. Especially kay John Vic kasi syempre at kay Torre na rin. Kasi maaalala natin group effort tong mga to pagdating dun sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. At syempre si Torre din naman parang yung effort niya doon naman sa ginawa kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Syempre. So malaking bagay itong dalawang ito kay Marcos. Ang problema kasi weak ang presidente natin at hindi niya mapigilan yung pagkakagatan nitong dalawang to. Oh, di ba? Siyempre, parehong mataas parehong lumalaki ng ulo. Siguro, kailangan ng magkagatan. Pero bago yan mga pare, speaking of Marcos, kasi meron tayong nakitang post patungkol dito sa, syempre, ang nakita natin yung ghost project, yung mga flood control, di ba? Wala namang mga flood control project pero nakikita natin na tapos na at bayad na. Meron nga silang meron silang diversion dyan, pero matalino na ang Pilipino, matalino na tayong mga, ang taong bayan, alam na kagad na diversion nila yon, yung sinasabi nilang extradition patungkol kay Pastor Kibuloy, di ba? Ipapadala daw sa US dahil gusto daw ng US na makuha si Pastor. Kasi nga may mga kaso daw si Pastor doon na dapat kaharapin sa US. June pa pala nang naipadala yon ng US, ngayon nila tiniming. Pero June, July, August, August na, tsaka nila sinabi o binalita nung meron na naman silang issue na dapat takpan. Ayun na nga yung Ghost Flood Control Project na yan. Ako. At meron pang isa, yung rock netting na wala silang nakita doon, na ito talaga ang pinakaunang-unang masasabi natin na pinagkukuhanan ng pera ng mga kongresista. Yung mga project na rock netting na yan. Ako. Di ba naglalabasa na? Kasi yung project na yon aaprobahan nila, tapos yung masasabi natin na contractor, sila din pala. Anak ng tinapa. Aaprobahan talaga yan. At syempre, ang laki ng kickback. Konti ang gagawin natin dyan, konti ang pondo natin dyan. Tapos, pagdating ng panahon, pagbayaran na, malaki makukuha natin. Yan ang problema dito sa mga politiko natin. At nawala na yan noon nung panahon ni Pangulong Duterte, pero nagbabalikan sila dahil syempre gutom sila noon Hindi sila uubra kay Pangulong Duterte Ngayon, malayang malaya dahil weak ang president. At may pangarap to si Marcos. Grabe, nangarap na naman. Tingnan nyo to Ito. Galing to sa politiko. Ito yung patungkol sa message niya during sa inspection of useless Cannon Road rock shed o rock netting sinasabi. O rock shed, sinasabi nating rock shed, yun yung sa gilid ng ang tawag diyan? Ng kalsada, tapos merong parang tunnel, gumawa sila ng tunnel doon. So ito, if there's one thing I will not leave this office until I fix this. This one of those things. So hindi daw siya aalis sa opisina niya bilang presidente hanggat hindi niya natatapos tong anomalya na to.
Oh, dito lang pinapakita nitong presidente na to na talagang masasabi natin na ang kapal ng muka. Biruin mo, ayaw ka na nga ng mga Pilipino. Ayaw na nga sa'yo ng mga Pilipino. Gusto ka na nga palitan eh. Actually, nung pangalawang taon mo pa lang, unang taon, gusto ka na mawala dyan eh. Tapos magsasalita ka pa ng ganto na hindi ka aalis sa opisina mo hanggat hindi mo na aayos yung mga yan. Eh, posible. Sige, sabihin na nating ayusin mo isa-isa. Pero sa dami niyan, malamang aabutin ka ng mga 3 dekada bago mo matapos yan. O pwede rin sigurong madaling matapos yan pero papatagalin mo ng mahaba para hindi ka pa makaalis dyan sa pinipwestuhan mo. Ayaw nyo talagang bitawan yung kapangyarihan. Putya, yan ang problema sa inyo eh. Yan ang problema dito sa Marcos, sa Romualdez, di ba? Ito mga gutom na gutom sa kapangyarihan, pag nahawakan na nila, yan na, wala nang bitawan to hanggang mamatay. Ayan, ang kakapal ng mukha ng mga to. Ayaw na nga sa inyo eh. O ano, ubos na ang pera ng taong bayan, uubusin nyo pa. Anak ng hayop. Wala talagang tayong aasahan dito sa presidente na. Dahil sa kabulukan nitong presidente o kahinaan nitong presidente natin, ito na, nag-aaway na yung dalawa niyang aso. O ito, panoorin natin tong balita na to kasi parang umapila o nangialam tong si DILG Secretary John Vic Remulla sa pagtatalaga o pagsasabi ng masasabi nating paglalagay ni PNP chief ng mga tao. So, parang nangialam siya ngayon at alam mo yun, at merong suporta ang mga PNP sumuporta dito kay General Torre. Pero malalaman natin kung ano ba talaga, kung may karapatan ba ton si Remulla na mangialam dito sa sa PNP chief o wala. Tsaka bakit sila nag-aaway? O bakit sila parang nagkakaroon sila ang sinabi nga dito sa balita, turf war. Diba? Ang turf war ay parang yung yung mga control dun sa mga nila, ahensya nila. So hindi natin alam bakit sila nagkakaganito. Isa ng dahilan dyan yung pagiging mahina ni Bongbong Marcos. Panoorin natin tong balita na to para maintindihan nyo yung sinasabi ko. May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Nako. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polve. So nangialam daw si Remulla kaya napurnada yung pagbabalasahan. Biruin mo nung panahon na sila, yung alam mo yun, yung group effort nga sinasabi ni John Vic dun sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig, talagang sila yung magkakadikit, magkakasangga. Pagdating dito sa balita na to, pagdating dito sa balasahan, nag-aanuhan na sila, nagbabanggaan na sila. Ano to? Talagang yung alam mo yun, lumaki na yung ulo nila dahil sa kapangyarihang hawak nila. Di na nila alam kung sino ba yung tama o sino yung mali. Tablado ang pinagpapalagay sapol ni PNP Chief Nicolas Torre matapos pagpalitin ng pwesto kamakailan para sa sektor. Kasi si Torre, alam mo to, parang yung dating niya o yung feeling niya pag dumadating siya, para siyang presidente, kaway ng kaway, papresko ng papresko, anak ng putya. Ikaw lang yung PNP chief na nakita ko na halos araw-araw o linggo-linggong nasa nagpe-presko, anak ng tinapaka. Diba? Putya, mayat mayan, makikita mo, Torre. Ay, nabuti sana kung maaliwalas eh. Joke lang yan. Kayo naman, palait kayo, no? Yung laitin. Si Pitbull. Kaya dito mo mapapag-isip kung talagang yung pagkasabi ni Remulla patungkol dito kay yan, para yung Pitbull. Pag inutusan mo umatake, aatake yan. Parang, ano ba to? May galit ba to si Remulla dito?
At dun sa, alam mo yon, dun sa may boxing, hindi kaya pumunta si John Vic Remulla doon at makitang mabugbog to si Torre. Ha? Mapapaisip ka sa mga bitaw ni Remulla. At ito pa nga, isa pa. 'Di ba? Ito na yung parang nangyaring turf war nga na tablado si Torre kay Remulla. Oh. And highest position o Deputy Chief for Operation, sina Lieutenant General Bernard Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, bunso dito ng namumuong turf war Nako. sa pagitan ni Torre at DILG Chief John Vic Ba, tropa kayo? sa NAPOLCOM resolution document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of Lieutenant General Jose Melencio Nartates and 12 others. Nakasaad na habang nasa Chief PNP ang kapangyarihan na Yung mga ito kasi meron dito sa aking sinearch meron daw na 18, parang 18 na sumuporta. Teka lang do-double check ko. Ay, nawala tuloy So ang sabi dito eto, pakikialam ng ni DILG sa pag-assign ng opisyal sa PNP. Yun nga. Eto naman, sabi dito, 18 regional police director ang nagpahayag ng suporta sa PNP chief laban sa DILG intervention. So, ewan ko, yung mga baka tropa ni, mga tropa ni Torre to. Kasi 18 daw 18 daw na regional police directors ang nagpahayag ng suporta. So, ano ba to? Ang sabi kasi dito, bilang DILG secretary, hawak niya rin ang National Police Commission o NAPOLCOM. So, may legal basis siya na makialam sa mga ganyan, sa mga reconstructing, recruiting, yung mga, basta mga ganun mga pagbabalasahan dyan sa PNP. Kaso, ang sinasabi ni Torre dito, medyo daw parang pakilamero, masyadong nangialam na. Masyado nang, alam mo yung malalim na nangihimasok na. Okay, tuloy natin to. Ano bang trabaho ng DILG o ano bang trabaho ng PNP? So, sino ba ang tama sa kanilang dalawa? Comment nyo muna dyan kung sinong tama. Bago natin ituloy to. At by the way, may napansin ako mga pare, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa ating channel na Paring RJ TV. At wag nyo na rin kakalimutang i-like at i-share itong ating video kasi nakikita ko maraming nanonood pero konti ang nakasubscribe. Kaya mag-subscribe na kayo, ha? Okay po ba yun? Hindi naman okay. Okay lang. Ito kayo pipilitin. Nasa inyo na yan. Assign at mag-reassign ng police commissioned officers sa third level positions base sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa NAPOLCOM. Yun! So, ang may karapatan na gumawa ng mga ganyan mag-reassign, reshuffle, PNP chief, siya pwedeng gumawa ng ganyan. Pero ang may karapatang mag-approve at ayusin, itong pang NAPOLCOM pala na automatic sa ang may hawak niyan kasi DILG secretary siya si Remulla. So parang binabarag niya dito. Ewan ko parang binabarag niya dito si Torre, hindi ko alam. Bakit parang kakaiba si Remulla? Pero kasi alam naman natin to si Remulla kasi medyo paru-paro balimbing to 'Di ba? Kung saan na makikinabang siya yun.
Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa NAPOLCOM. Yun. Nitong August 9, nag-issue ng resolusyon ng NAPOLCOM para sa placement ng third-level positions na kailangan ang review at confirmation ng Commission and Bank. Pero nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya ni-recall, sineset aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Pakinggan natin. Pero nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya Nalabag ang proseso sa reassignment ni Torre. Hindi na tayo magtataka kasi hindi naman yan sumusunod sa batas eh. Bakit nga? Alam nyo, naging PNP chief lang yan dahil nga dyan sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy. Diba? Yun lang kasimple yun. Hindi magiging PNP chief yan dahil magaling, maayos, matino. Hindi. Pero let's be fair. Sabi ng mga ibang pulis na kakilala natin, mabait naman daw to si Torre dati. Mabait naman daw to si Torre. Kumbaga, pag nagpapamerienda pa daw yan, nagpapakain, ganun, mabait naman daw. Pero ewan ko, sabi nila bakit daw nabulok to bigla. O, diba? O, yun ang problema. Bigla daw nabulok. Mabait naman daw dati, pero dati yun. Kutsa nung naging na siguro si Marcos, ayun na, inopera na siya. Diba, sinasabi nga ni J. Guevara, marami daw inopera na general patungkol dyan sa gagawin kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy. Pero si Torre lang daw ang umuo. Sabi ni J. Guevara to ha. Si Torre lang daw ang umuo sa panaginip niya to, sabi. Sabi niya, panaginipan niya daw. So, yun. Kaya hindi naging PNP chief to dahil sa galing niya sa pagiging pulis o bilang isang pulis. Naging PNP chief siya dahil sa galing niyang lumabag sa batas. Nawala na siyang pakialam kung tama pa ba yung ginagawa niya. Basta gagawin ko to, ito utos sa akin, sige. O, kaya pitbull. Putya, sabi dito ni Remulla, sabi ng DILG o NAPOLCOM, mali daw yung pagkakaproseso ni Torre dun sa pagre-reshuffle. Diba? O, so yan. Ewan ko sa dalawang to. So, mali daw ang ginawa. Natural naman yan na walang ginawang tama. Lagi namang yung masunod lang yung gusto niya. Wala na siyang pakialam kung tama pa ba o mali. Set aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Banak at Nartates. Kasama sina Police Major General Robert Alexander Morico II, Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Huangki, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Argente, Police Brigadier General William Segun, Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Jonathan Abella, at Police Colonel Arnold Rosero. Inatasan din ng NAPOLCOM ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Dated August 14 ng dokumento at pirmado ni SILG Remulla, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM at 3 pang commissioner. Pero blanco o walang pirma ang chief. Sus! So inutusan daw ng NAPOLCOM o ng DILG, NAPOLCOM, na mag-issue ng order na babalik yung mga yon kasi nga na purnada yung gustong reshuffle ni Torre, na purnada. So pinag-i-issue tapos syempre kailangan ng pirma. Eto, pagdating daw dito sa pirmahan na, hindi daw pumirma si Torre. Ulitin natin ha. Atin nilang mga ito. Inatasan din ng NAPOLCOM ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Siyempre, hindi naman yan basta-basta lang na pag sinabing babalik sa'yo, babalik ka doon,
diretso ka na doon. Kailangan mo pa rin ng order. Parang ano yan eh, parang formality. Kailangan ng order, di ba? Oh, so nag-issue ang Napolcom, ay kailangan mag-issue, tapos ito may pirmahan. Dated August 14 Oh, ayan oh. August 14. ang dokumento at pirmado ni na SILG Remulla. O yan, pinirmahan daw ng mga dapat pumirma dyan. Commissioner, DILG, secretary ng DILG, si Secretary Remulla. Commissioner Rafael Calinisan. Pero yung kay kay Torre, walang pirma. Vice- Ano to, bitter ka, sir? Hindi na matig naman talaga yung ugali nitong tanga na to, no? Dahil hindi nasunod yung trip niya o yung gusto niya, nagtatampo. Pero nung naghamon-hamon siya ng boxing kay kay Baste, 'di ba? Oh. Putya, kailangan masunod yung gusto niya. Kaya nga napapaisip tayo mga pare, 'di ba? Alam ni DILG secretary na aalis si Baste nung panahon na 'yon. At alam din ng lahat kasi nga sinabi ni Baste na wala ako sa Sunday kasi aalis ako niyan. Nasa nasa Singapore yata kung hindi ako nagkakamali. Basta sinabi niya 'yon. Ngayon, syempre mag-i-issue ka ng report o magsasabi ka doon sa I think DILG para alam nila na aalis ka. Automatic na 'yan sa mga opisyal ng gobyerno na magsasubmit sila ng report na papaalam nila na may lakad sila papunta sa ibang bansa. Automatic 'yan. Ngayon, sabi ni Torre, hindi niya daw alam 'yon. Pero nakasulat o nakalagay sa dokumento sa DILG o dokumento galing kay hindi ko matandaan kung na inilabas ng DILG na may pirma pa mismo ni Secretary Remulla na alam na aalis tong si Baste. Tapos pumunta si Remulla doon sa boxing match na alam ni Remulla na wala talaga si Baste doon. Ang tingin ko nga dito, kaya siguro baka hindi sinabi ni Remulla o hindi inabisuhan ni Remulla itong si Torre na nagpaalam si Baste para magmukhang tanga. Diba? Alam ng lahat na wala si Baste. Tapos ikaw hindi mo alam. Tapos tinuloy mo pa rin yung boxing na yan. Oh. Kaya napapaisip din ako talaga na parang itong si Remulla gustong ipahiya to si Torre. Kasi isa pa to, nag-reshuffle, tapos tropa naman sila, magkadikit naman sila. Pero tinabla niya. Oh. Diba? Tapos pagdating dito sa dokumento na ibinigay, pirmado ni Remulla. Pero walang pirma ni Torre kasi nagtatampo nga. Mag-aaway kayo niyan. Pitbull. O tas sinabihan niya pang pitbull, di ba? Kaya magtataka ka. Ewan ko dito kay Remulla kung anong laro nito eh. Unang-una, sinabihan niya ng pitbull. Tapos yung pangalawa, unang-una may group effort. Tapos sinabihan niya ng pitbull. Tapos yung pangalawa, yung sa boxing match nga ni Baste tsaka Torre, na si Torre lang ang may gusto, pirmado niya na aalis si Baste. At alam natin na aalis si Baste at wala siya dun sa boxing match noong linggo. Diba? O parang pinahiya niya na naman dun si Torre. Tapos pagdating naman dito sa yung pagre-reshuffle ng mga pulis, tinabla na naman ni Remulla. Oh. So makikita natin na ewan ko si Remulla kung ano ba to, bad trip ba to kay Torre? Gustong ipahiya si Torre o nagkakataon lang? Kayo nga sumagot mga pare, kung nagkakataon lang ba to o itong si Remulla bad trip dito kay Torre? Diba? Kasi medyo nagyayabang silang dalawa eh. O yan. Siguro dahil pareha silang mayabang, naiinis sila sa isa't isa. Chairperson and Executive Officer ng Napolcom at 3 pang komisyoner. Pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Torre sa mga opisyal na pinagpilian ng Pangulo na papalit sa nagretirong si General Romel Marbel.
Kasi dapat si ano yan eh, alam ko si Nartate ng susunod dyan eh, kasi PMAyer. Kaya nagulat yung lahat na biglang si Tory ang pumasok. Eh syempre nga naman, kung ikaw ang gumawa sa pabor sa Pangulo, eh automatic eh ano kita. Ginawa mo yung gusto ko, akong bahala sa'yo. Diba? So yun na yun. Simpleng bagay, simple. 1+1. Pero dapat, ang parang automatic na yan, pag PMAyer ka, ikaw na kaagad yung susunod dun eh. Ikaw yung magiging PNP chief dito sa panahon na to. Eh wala eh. Siya yung sumunod, edi siya na lang. Pa namang pahayag ang PNP kaugnay dito. Para sa agenda, Yun. Francis Polbe, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa So, ibig sabihin mga pare, ang pinaka may karapatan na mag-aproba niyan ng mga request nila, eh itong si DILG Secretary. Kasi nga, Napolcom, at alam mo yon, nakasaad doon sa batas na sila ang may karapatan o sila yung pinakahuling mag-a-approve nun. Kung tama ba, kung okay ba, sila ang magsasabi na okay yun, nagagawin yun, naaprubahan. Eh pero parang sa pagkakataong ito, eh tinablangan nila si Torre. Hindi ko alam tong dalawan to kung nagpapataasan o nagpapagalingan pagdating dito sa sa presidente natin. Eh ang problema lang dito, napapatunayan talaga mga pare na yung presidente sobrang weak talaga. Kasi biruin mo, kung ikaw ang, kung, alimbawa, kung matapang o malakas kang presidente o siga kang presidente, matatakot yung mga nasa baba eh. Matatakot sila na mag-away-away kasi magagalit ka. Diba? Matatakot sila na magtalo-talo o magkontrahan kasi magagalit ka. Ewan ko, nag-uusap tong dalawan to. Diba? Kasi baka mamaya, pag nagalit yung presidente, tanggalin tayong dalawa dito. Ewan ko kung pwede pwede yung pagtanggal sa PNP chief at sa sa secretary alam ko pwede. Pwede niyang tanggalin yan. Pero sa PNP hindi ko alam. So, kung ang presidente mo o kung yung leader mo maangas o yung sasabihin nating matapang, na pwede kayong latiguhin pag kayo'y makukulit, hindi gaganto tong mga to eh. Ang problema yung presidente natin ngayon, bahala na kayo sa buhay nyo, parang ganun. Diba? Bahala na kayo sa buhay nyo, kanya-kanya na kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya sila ngayon, dito natin nakikita na mahina yung leader, kaya yung mga nasa baba, nag-aaway-away. Ganun lang kasimple yan mga pare. O ang tanong dito, sino kaya ang papaboran o sino ang masasabi natin nakakampihan ni Marcos? Ba? O pwede rin sigurong another diversion patungkol doon sa masasabi nating flood control ghost project na yan. 'Di ba? Kasi mainit eh. So pwede silang gumawa ng mga bagay o yung sila mismo ang magbatuhan ng issue para nga naman tignan mo yung magkakampi. Siyempre, mainit yan. Magkakampi dati. Ngayon, nag-aaway na. O nagbabaraga na ngayon. O nagsasanggaan na sila. So, pwede rin niyang pangtakip doon sa panibagong issue. Kasi hindi umubra yung issue nila katungkol kay Pastor eh. 'Di ba? Yung sinasabi nilang i-extradite si Pastor sa US. Ngayon, kailangan nila ng suporta. Eto, naiisip ko lang naman. Kailangan nila ng isa pang suportang issue para nga naman matakpan yung mga katarantaduhan nila. Pwedeng ganon, pwedeng hindi. Mali ako, pwedeng tama. Pero mapapansin natin dito kay Remulla, lagi itong binabarag si Torre. Baka bad trip siya dito, no? Baka napapangitan siya. Kasi itong si Remulla, pag nakita nyo to ng personal, astig din to, kwapings. Totoo yan. Kahit balimbing yan, alam nyo, balimbing talaga yan. Pero, pag nakita mo ng personal yan, tangkad pala nito. Tapos parang lagi nagja-gym. Yun, di ba?
Ewan ko kung ano mangyayari dito, kaya i-comment nyo kung ano sa palagay nyo yung kwento nitong dalawang to. I-comment nyo dyan mga pare kung sino ang kakampihan ni Presidente Marcos pagdating dito sa dalawang ulupong na to. Puta, sila na nga lang magtotropa, nag-aaway pa sila. Hindi ko pwedeng sabihin sila na magkamukha kasi hindi sila magkamukha eh. Sila na lang yung magtotropa nagbabangayan pa. Pwede naman, alam mo yun, pwede naman sila mag-usap. Bro, mag-usap tayo sa ganito, meeting tayo. Bakit hindi na-approve tong ano ko? Bakit hindi na ano? Alam mo yun, lumalaki pa lalo. Lumalabas lalo na tanga yung presidente natin. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito, ako po si paring RJ. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at